Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi ko akalain na bibigyan pala kami ng ganitong klaseng pagsubok na kung saan susubukin ang tiwala at pananampalataya mo sa taas. Dahil ito ang pangyayari na kung saan nawala ang asawa ko sa laot. Halos magtatatlong araw siya ditong paanod-anod sa laot na gantong sama ng panahon ng kanyang nasagupa gamit lamang isang maliit na bangka. Base nga sa kwento ng asawa ko ay hindi siya preparado sa buyang kanyang pinuntahan at dahil nga doon tanging biskwit at tubig lamang ang kanyang dala. At sa nagdaang maghapon at magdamag ay naubos niya na ito. Kaya naman pagka kinabukasan ay wala na siyang inumin at pagkain. Laking pasasalamat nga raw niya dahil biglang umulan. Dahil dito ay nakapag-ipon siya ng tubig ulan para sa kanyang inumin. At para naman sa kanyang pagkain ay namimingwit daw siya ng pusit para lamang may pantawid siya sa kanyang gutom. Dati ay napapanood ko nga lamang sa TV ang mga nangyayari sa ibang mangingisda na may posibilidad talaga na may mangyaring masama sa kanila sa karagatan. Kaya naman nang sa akin na dumating ang ganitong klaseng pagsubok ay halos hindi ko kayanin dahil nang malaman ko nga na nawawala siya sa laot ay hindi na nga ako makakain at makatulog ng maayos at dumating na nga sa punto na halos mawalan na ako ng tiwala sa taas dahil sa bawat araw na nagdaraan ay wala akong natatanggap na balita mula sa kanya. Pero wala pala talagang imposible pagdating sa Panginoon dahil isang araw ay nabalitaan ko na may nakakita na raw sa kanya. Sobrang pasasalamat ko at ligtas ang asawa ko at hindi hinayaang may mangyaring masama sa kanya. Laking pasasalamat ko din sa mga taong nakakita sa kanya. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa taas dahil hindi niya hinayaang may mangyaring masama o mapahamak ang asawa ko sa laot. Ito ang nagpapatunay na walang imposible pagdating sa kanya, basta't magkaroon ka lamang ng tiwala at pananampalataya sa kanya.